Nagutom na, wala pang almusal mag-alis. Dadating pa lang kayo? Nagtig-isa kami ano. Galing sa biyahe. Kaibahan na ito pananghalian. Ha? Biscuits, Katubig. almusalan at pananghalian. Iya. Kumusta ang pangangalakal, Ate Malu? Ay, wala po, mura. Kaya Ha? minsan mo, ano, tinatyaga na lang. Halo na. Skyflux na lang. Ay, kinakapoy na ako. At sabi least ko. meron. Meron. At awa lang ako na to kina Ate Jinky. Halos pakiramdam ko sa kanya parang depression na eh, nadidepress na. Hindi po, pag ako mayroon na, binibigyan kong bigas. So, may Kaya nga. kilo na. Pinipilit niya na makabalik ng Maynila. Hindi po kayo papayag. Ha? Kasi kawawa po si Junjun. Kaya Si Junjun. Kuya Domingo. Subscribe to my channel. Good morning, ang mapagpalang umaga po sa ating lahat, mga katuwang. Tara po. Salamat po. Ang mapagpalang tanghali po sa ating lahat, mga katuwang. Muli po, ito po ang inyong small YouTuber sa Efren Espanyol po ito. Samahan niyo po ako, pupuntahan natin si Ate Malu, mga katuwang. Kausapin natin siya at marami tayong po pwedeng mapag-usapan kay Ate Malu dun sa anak niya at doon sa pamilya po ni Ate Jinky. Kaya tara po. Sakto po, andito. Dito si Ate Malu at Kuya Ramil. Uy, gandang tanghali sa inyong dalawa. Yung po na, dating pa po, nagutom na. Ha? Nagutom na, wala pang almusal mag-alis. Dadating pa lang kayo? Nagtig-isa kami ano. Galing sa biyahe. Kaibahan na ito pananghalian. Ha? Skyflix. Biscuits, Katubig. almusalan at pananghalian. Wala na eh. O, nagda-diet kaya Ate Malu. Malutog pa po. Ay, ano na, maya-maya, pag ano ng kamay ko, pagpagod. Saan yung mga bata? Si Eh, Pasok na po. Si Mariel na lang. ang Mariel na dito. po. Si Mariel na lang. si Stephanie po, nagpasok na sa kasi. Mhm. Iya. Kumusta ang pangangalakal, Ate Malu? Ay, wala po, mura. Kaya Ha? minsan mo, ano, tinatyaga na lang. Kasi sa araw-araw pagkain. Kailangan talaga tiyaga. Po, Sipag. barangay po. Ay, salamat Ate Malu. Thank you, thank you. Kaya Sipag wala. at tiyaga. Kailangan talaga. Pag wala ka niyan sa panahon ngayon, Ay, po. mahihirapan ka talagang umangat sa buhay. Tanghali na. Skyflux na lang. Ay, kinakapoy na ako. At least meron. Meron. At least merong Skype, may ganyan, may biscuits, no? Tapos tubig-tubig. Yung iba tubig na lang. Tubig sa gripo. At least meron pa kayong biscuits. Ayun po, kaya sabi ko, Yung kambal pala, hindi na nag-eskwela, ano? po, ano, Pinahinto na. nagtrabaho na sila ni kasi po na stress na po ngayon yung asawa ay Naghiwalay sa kayong asawa. eh, sabi ko, Kasi walang mangyayari. minsan po nakita ko, Tamad. umiiyak. Sabi, mama, trabaho na ako. Sino? Si Lani. Trabaho. So wala na dito si Lani. Wala na po. Nasaan na? Nasa malapit lang po. Okay. Nauwian ng So yung kambal, dalawang bata, hindi na nag-eskwela. eskwela po kasi sabi ng teacher, kuha ko nga muna. So may trabaho na si Lani. Oo, kasi Matutustusan na niya ang pag-aaral ng kambal. po nagpabaya na yung, ano, Yung kanyang kinakasama. ayaw na po magano. ganun sabi ko, talaga. hayaan mo na. Mabuti yung habang maaga. Nakakuha po sigurong bago na naman na Ay, okay. Parang kalbaryo ang buhay nila pag kasama yung alipanog na At yun. tanggap po sila ni, yung dalawang bata hindi. Yung kinakasama niya, tanggap yung Si Lani. si Lani. Pero Pero yung yung anak, dalawang wala. batang, Mainit ang hindi. ulo niya, mainit. Pag nahingi si Stephanie ng baon sa ina, sa kasi ano, galit. Galit. Nakikitang doon lang. Bakit Doon lang ganyan? raw yung binibigay niya. Doon lang raw Di napapapunta. sabi ko, kung ganyan Oo. pala. Kung ka nakakitang ganyan. Dapat tag-usap. Dapat may magandang usapan bago nagsama. Oo. Ay, Ate Malu, Po, mahina talaga ang pangangalakal, ano? wala po, ang hirap po kabarangay. Naawa lang ako na dito kina Ate Jinky. Halos pakiramdam ko sa kanya parang may ano na eh, parang may depression na eh, nadidepress na sa nangyayari sa kanilang mag-iina, no?
Tapos ngayon, wala pa silang bahay, nag-aarkila pa, may rental pa silang 500 pesos yata doon. Nagbibigay niya yung kapatid ko. Sa kakasamang tubig ilaw. Kaya nga, Yan kaya, po. Kapatid ko ang nagbibigay Papatay, may renta. harigi nga ang paso. kaya Wala kang panggastos. nakakaawa din. Nung isang araw, galing ako dyan, halos walang makain yung mag-iina. Hindi po, pag ako mayroon na, binibigyan kong bigas. So, may Kaya nga, 1 kilo. naulanig, sa mga pag-uusap namin, parang naintindihan ko yung kanyang gusto niyang iparating na yung pagpunta niya rito ay pinagsisisihan niya ng sobra. Dahil una, yun nga, wala talaga sila. Sobrang hirap ng buhay nila rito. Yung mga bata, sabi niya, huminto na raw sa pag-aaral at wala siyang maibigay na pang-alawan sa araw-araw. Hindi po. Hindi. Kaya, yun, sabi nga niya, pinipilit niya na makabalik ng Maynila. Hindi po kayo papayag. Ha? Kasi kawawa po si Junjun. Kaya Si Junjun. Kuya Domingo, pag iniwan Kasi niya, gano'n na po nga, busy na po ako. May balik naman sa mga Ay, hindi ko na Kaya sabi ko, huwag mo nang iwanan si Junjun. Sabi ko, kung mayroon kami, tutulong-tulungan ka na lang. So, hindi man po pang Sabi ko, sa umpisa lang yan, wala talagang trabaho na hindi mahirap. na madali. Yun po, Kailangan kasi, talagang sakripisyo at At kung saan ka tiyaga. man pumunta, kung ikaw lang ay matyaga, may diskarte. Ay kung halimbawa si Ate Jinky na lang ang pumunta ng Maynila, iwan dito yung mag-ama. Ay, wala man po sa akin problema kung gusto talaga niya magtrabaho. Pero huwag niyang pabayaan sa Hindi naman pati maasikaso ng Junjun yan yung mga bata pag iniwan. Lalo na si Nicole, yung kapatid na lalaki. Yung Nicole yata gustong pumunta rin ng Maynila para Ang magtrabaho. gusto ko po, kung magtatrabaho si Jinky, yun na lang anak. Si Nicole. Kung di para padalahan na lang niya si mama niya. So yung suggestion mo Kasi- kung magtatrabaho, si Nicole na lang ang pumunta ng Maynila. Padalhan na lang niya yung si Ate Jinky, ganon. Ganun po, kaya sabi ko, kasi Eh ang desisyon ni Ate Jinky yung sa usap namin, parang pupunta silang Maynilang mag-ina ni Nicole, iiwan niya si Kuya Domingo at yung dalawang bata. Ay, wala mag-asikasong Paano? Kung halimbawa kami maasikaso niyan, hindi na kami nakapaghanap buhay. Tama Kaya naman. po nga sabi ko, kaya ko po nga pinauwi sila dito para kako matutukan yung asawa niya, pati yung mga dalawa niyang Kasi yan po ang karapatan man ng isa. Kung matrabaho sila mag-ina, isa lang ang matira dyan. Hindi po pwedeng sabay sila kasi mabuti po wala siyang dalawang Kahit isa. Opo po kabarangay. Sige lang Ate, ate ano. Sabi ko po, hindi po mangyayari yung gusto niya. Hirap din ang kalagayan, ni Kuya Domingo. Mabuti siya kahit ganyan balidado kung siya kagaya ko nakakagalaw-galaw. Oo, buti kung katulad nyo. Oo. Pareho lang kayo ni Kuya Domingo pero nakakapaghanap buhay pa itong si Kuya Ramil. Kaya sabi ko, hirap po ako ng buhay. Sabi ko, kaya nga pinauwi ko siya dito, makaipon-ipon sila. Sa hanap buhay naman kung saan ka, matyaga ka lang, hindi ka magugulat. Tiyaga at siyempre may sakripisyo. Ako pa nga, so umpisa kay Agum, umiiyak na lang ako. Sabi ko, makakaraos din ako. Baka po sa naawa ng Diyos, man po, baga ka. Karaos naman, Sabi ko, dami ko pang... Importante walang sakit Kaya sabi ko, Importante Kuya Ramil walang sakit. Pero si Kuya Ramil nga, siyempre, nagme-maintenance din sa kanyang sakit. kaya po nga, kaya sabi ko, Kuya, Ate Malo, eto baka naman kako napangakuan mo ng langit itong sina Ate Jinky, kaya pumunta ng Bicol, ipinagpalit niya, umalis siya doon sa kanyang trabaho, sa kanyang hanap buhay, may trabaho din si Nicole. Baka naman kako napangakuan mo ito ng langit, kaya iniwan nila sa Maynila yung kanilang trabaho at pumunta dito sa Bicol. po, sabi ko, kung dito, kung ikaw talaga yung hindi ka yung sabi, mai-stress. Sabi ko sa umpisa lang yung Jinky. Di ba po, napigyan mo siya ng puhunan. Kung yan po natuloy-tuloy, napasala yung yun sa unay. Napamali? Bakit? Bakit? Napamali. Kasi po, kung natuloy-tuloy yun magtinda-tinda doon sa tamang hindi siya na mai-stress ng gano'n. Sabi ko,
Yung sabi niya, na nagamit na niya sa mga bata, sa ano, Ay, yung puhunan na gamit sa mga bata. po, saka nagastos niya yung pag-ano ni Nicole. Yung baga paglalakad-lakad ng mga Wala namang nangyari. kaya po nga, sabi ko, yun sana. Sabi ko nga sa kanya, doon sa dalaga kay Nicole, kung gusto mo talaga ng hanap buhay, matutulungan kita. Kasi nung ako'y nasa radyo pa, halos lahat naman ng mga negosyante rito sa Daet, mga kilala ko yan, mga sponsor ko yan sa programa sa radyo, mga nag-a-advertise siya noon ng mga commercial, no? Radio commercials, mga kilala ko. So kung yung mga tindera lang dyan sa bakery, Kung mayroon po, tindera sa palengke, tindera dyan sa mga, wag lang sa mall, wala naman akong kilala dun sa mall. Yan po kabarangay Kasi ang gusto sa niya Jollibee. ang mapagod po dyan, Oo. ang tagal. Kung mga tindera lang sa hardware, tindera dyan sa mga restaurant dyan, kilala ko yung mga may-ari niyan, manager dyan, matutulungan ko siya. Pero nung paalis na ako, ang sabi niya sa akin, off-cam, wag na niya kuya, babalik na lang ako ng Maynila. Wala po, pabago-bago isip na yung batang yan. Uy, uy, uy. Sino yan? Si Kambal. Babalik na lang daw siya ng Maynila. So hindi na ako naghanap ng mapapasukan niya kasi babalik na lang daw siya ng Maynila. Yun po nga yung inaano ko ay. Sabi ko, Timalo, nung minsan, nung isang araw, naghatid ako ng allowance ni ano po ni Sophia. Sophia. Medyo marami ang nagtaka. Marami ang nagulat doon sa naging usapan namin ni Sophia. Ako mixed emotions ako, natatawa na naaawa sa kanya. Kasi matagal kami doon sa kwentahan namin, doon sa 750. 'Di ba? Isang linggo niya 750. Sabi ko, gagawin ko na lang every quincenas na lang ang punta ko sa iyo. So, dodoblehin ko yung 750. Magkano ka po yun? Matagal na usapan namin bago nakuha niya yung 750. Ay, yung 1,500. Yun po nga, sabi ko, kung sino sa katapusan, di 1.5. Sabi ko, ano mang kakong nalito daw siya, sabi ni Stephanie. Ako mama nagsagot kay kabarangay. Kaya naging May kalikutan talaga itong dalawang bata. Ikaw, Kaya siguro kita mo yan. yung kinakasama Kita mo ni yan. yung kinakasama nila ni na napipikon dun sa dalawang bata. Pasensyahan talaga yan. Dapat araw-araw may isang sakong pasensya ka dyan sa dalawang yan. Kaya po nga sa akin, Dapat araw-araw may dala-dala kang isang sakong pasensya. nasama namin minsan yun sa kasi walang Mga hindi bantay dito. naabot. Pag walang bantay, pag kami lang dalawa, tapos iwanan namin yan dito. Pag uwi namin yan, marami ng Yung ambal problema. namin na hindi iban, linagyang kulor. Yung kulor na may itim, para Gusto po. tinitina. Hindi ako makaigib. Ay, grabe. Sabi nga, kaya sa akin, pinalo kong pinapalo. May mga kapitbahay nga dito kayo nakausap ko, medyo hindi talaga hindi talaga sa dalawang umbal. Hatiin mo, kumakampasod mo. Kaya sabi ko dapat tutukan talaga ang pagpapalaki dito sa dalawa, Kuya Ramil. Oo, kaya kung hindi kami talaga ang ano yan, ay wala, puro problema. Aabutin nyo. Kung hindi man po magtatrabaho sila, stress dito. Hindi pa katulong-tulong kahit Wala na pa kayong tama. Kaya sabi mama, matrabaho ako kaysa nandito ako, dagdag pa sana. May trabaho siya. Ate Malo, may nag-message dito sa akin, Ito, sabi dito. Basahin mo nga, Ate Malo. Basahin mo ito. Yan, ikaw para yan. Nag-message sa akin yung... Sige nga, Ate Malo, basahin mo nga. Ayan, hindi ko po makita po kabarangay. Ay, malinaw po, naman. Salamin. Malinaw naman, di ba? Maano po, Maliliit kayo, pag kahit maliliit. Lakihan natin. Hawakan niyo po. Yun, laking-malaki na yan. English? Tagalog yan, na Ate Malu. Ang sabi? Ito po ay by na feeling sa sinasabi sa loob ng marami sa kakayahan sa pagsusunod sa Ano dyan, Ate Malu? Nawala na yata. Wala naman nakalagay doon. Ayun. Wala. Ito.
Yan. O yan, Ate Malu. O yan. Malaki naman, o, di ba? O, malalaki, o. O, malalaking letra, o. Sige nga, basahin mo. Sabi kasi, pabasa ko daw sa'yo. Kay lahat yun. Sabihin mo si Ate Malo lamang niya ang mga anak niya sa kakayahan sa susunod na higit na tamang hindi marunong hindi marunong kwenta. Ano ito ka? Ito na, Ate Malu. Ano? Nakalagay po dito, Ate Malu. Kuya Efren, ano ba yan? Napili mong scholar. Ayoko nang idugsong yung isa. Mahina sa klase, nakakahiya sa sponsor nyo kay Lola Jet. Sabihin mo si Ate Malu, turuan niya mga anak niya, nakakahiya sa senior high school tapos hindi marunong magkwenta, sabing ganon. Ay, Sophia, sabi ko, ano ka ako, dahil kapag ako, maski grade 3 ka ako yun, maano ni magkwenta. Sasabihin mo, ano ka dyan, nag-aaral ka. Pinagalitan ko po nga kasi nagsumbong si Stephanie. Ay, nandun man ako sa anak ko yung time nagpunta ka, nag-extra ako. Kasi si Agum, sabi ko kulang nga ako, nag-extra ako dun sa nagsama din ako mga lakal kasi yung anak ko may sakit. Kaya isang araw ako wala din dito. Kaya sabi ko, maraming nung una maraming buzzers kay Sophia, pero nung huli may mga nagme-message sa akin. Sobra silang naawa din naman dun sa bata, sa anak niyo po, no? Ano po Kasi si baka Sophia? daw may pinagdadaanan po si Sophia. Ganun po kasi si Sophia, nakikita ko minsan na walang tahimik. Parang Wala po sa sarili. nadidepress. Sabi ko, ano ba ka Sophia, ang problema mo? Di man po siya naimik. Yan po ang batang walang tahimik yan. Hindi po katulad ni Mariel ni Stephanie, talagang naano ng problema niya. Tahimik siya, no? Oo po, tahimik siya. Yung kung may time siyang yung mood niya na ano siya, Salita. nasalita. Kaya yun ang anak kong hindi ko po maano-ano ang pag-iisip niya. Sabi ko, ano ba Sophia, mag-graduating. Alam mo ano yun, may kasabihan tayo, di ba? Pag ang dagat daw tahimik, malalim. Yun po nga, kaya yun Pagka po ang dagat napapansin ko sa daw kanya. maalon, mababaw. Kaya po, pasensya po kayo sa anak ko na may pinagdadaanan lang po. Hindi naman po sa akin nasabi ko anong problema niya. Pero nung minsan kausap ko siya, parang nagtatampo siya sa iyo, Ate Malu, kasi yung mga kapatid niya raw, ginagawa mong prinsesa. Siya daw yung trabaho ng lang trabaho. Ay, hindi po ka ano. Ako nga, madalang nga siyang makapahinga. Sabi ko, kung may mood siya po, sige siyang gawa. Hindi ko naman po siya. Yung mga anak ko po, hindi pa ako siyang utos kasi kahit hindi ko sila, sabi ko may kusa naman. Ayun. Kaya sabi ko, pag bago ka na, magpahinga kayo naman kapatid mo, may schedule kayo, kanya-kanya kayong gawa. Minsan pag siya, ginagawa niya, kaya nareklamo, pagod ako mama. Sabi ko, Kasi ayaw daw niya hindi daw siya yung anak na naghihintay pa ng utos ng nanay, ng magulang. ayan Pag po. may nakita daw siya dyan, gawa lang ng gawa. Ang problema, yung iba daw dyan, ayaw naman. Parang nakakaya lang daw na pagparating nan siya, hindi siya tulungan. Parang ganun. Yun ang nababasa ko sa kanya, yung sa kanya mga sinasabi, Ate Malu. Po sabi ko man dito kay Mariel. Si Mariel po, hindi sila na yung pag inutusan mo. Ang nila, ang gagawin nila yun, huwag ka mag-utos. Alam na po nila yung tataraan nila. Anyway, Ate Malu, so, paalala mo na lang sa kanya, kasi marami naawa sa kanya, no? Na baka nadidepress lang, may pinagdadaanan si Kaya Sophia. po yung pagsabi, yung pagkwinta yung sa pera niyang ganun, hindi niya naisagos yun. Mama, pasensya na po, pag nagpunta si kabarangay, talaga pong naano daw siya, yung nalito. Nalito. Ito sabi ko, parang wala daw Parang siya. kapag ako parang naiwan, kung saan naiwan yung Opo. kawawa naman. Sabi niya, ay oo mga mama, 1.5 pala. Kasi nagganon siya. Ano daw siya pagsasagot. Kaya po si Stephen niya. Ano mo na lang, guide mo na lang, no, Ate Malu. Kaya po, Alam kong siyempre sa dami ng anak nyo, araw-araw kayong nagtatrabaho, siyempre yung atensyon sa kanila, siyempre halos
nawawala na siyempre sa paghahanap buhay ninyo, ano Kaya po? po sa gabi na lang po kami nag-ipon-ipon, nag-uusap-usap. Ganito po, nasa pasok sila, nasa anumang kami Trabaho trabaho. naman kayo sa hanap buhay. Kaya po nagkakaipon-ipon kami pag oras lang kainan, matulog. Kaya doon ko sila naanuhan. Nanonood po nagbabas po sa aking hipag na si Jinky. Sabi, kaunting tiis lang, kaunting makakaya mo yan. Kung pag walang pagtsatsaga, wala kang makano. Kaya may awa ang Panginoon natin. Basta magpakatatag ka para lang sa iyong pamilya, sa asawang may sakit. Mo lang, mag-antay-antay ka. Madating ang tamang panahon. Kaya alisin mo ang pag-i-stress mo, ihingi mo sa ating Panginoon. Kaya makaka-survive ka ng iyong problema. Thank you for watching.